data or shortcut na Alt-AE, which is text to column. And then next, so meron tayong delimiter na space. So space natin, so maghihiwalay kagad siya. Next, so let's say save natin dito sa next column niya. Okay, dito lang natin ilagay sa next to column. And then finish. Na-double siya. Then finish. Okay? So ito na siya, di ba? So meron tayong naming convention na ni-name natin to. So ang gagawin nyo lang equals ito times yung indirect natin and then ito. So pwede rin siya. Okay? So ganun din yung magiging result niya. Kumbaga pinaghiwalay lang natin ito at meron tayo ito consider as text yung MB, di ba? So sabi natin yung text para ma-convert siya into reference, gagamitan natin siya ng indirect. So kaya ginamitan natin ng indirect. Kasi meron tayong name na TB which is the equivalent ng ito. And then yung Q1 G7. So ito siya. So pag click natin, ito 'yon. And then yung MB natin ito, and then yung GB. Ito siya. So meron na tayong text, convert na lang natin into reference. Kaya yung MB natin, instead na text, ang kukunin niya ay ito. So kaya pwede natin multiply ito times ito. So hindi na tayo gagamit ng VLOOKUP. Di ba dati gumamit tayo ng VLOOKUP? Meron pa tayong search, and then len. So ito yung another way. So simplest way na masasabi natin, pwede natin gamitin. Okay? So, tapos na? So, una natin gagawin, okay? Siguro wala pa kayong developer. Kasi by default, wala kayong developer tab. Okay? Itong developer tab nito ay para lang sa macro. So, para mapalabas niyo yan, punta kayo ng file, and then options, and then custom ribbon, customize ribbon, and then check nyo yung developer. Check nyo lang siya. Kasi naka-uncheck yan pag nag-install kayo. So pag chinek nyo yan, and then okay. Developer, and then okay. So, nag-okay na? So, nag-appear na lahat? Una yung recording. Sa basic kasi, una muna, what is macro? Ang macro, ito yung gumagawa ng mga repetitive tasks natin. So, kung meron tayong trabaho na lagi nating ginagawa o yung stroke doon sa worksheet natin or sa workbook natin, pwede natin gamitan ng macro. Okay? Kumbaga, i-record lang natin. Kumbaga sa robot, ipoprogram natin at kung ano yung gagawin ng robot, yun yung ipoprogram natin sa macro. Okay? Para in one click or gagawa tayo ng shortcut na siya na mismo yung mag-a-activate dun sa macro na ginawa natin. Okay? So, ito yung programmer tab which is the developer. So sa developer, meron tayong Visual Basic. Pag kinlik natin ito, pupunta tayo doon sa Visual Basic application. Ito yung VBA. So dito nagre-record, dito nag-save yung lahat ng ni-record natin. Okay? So tuturuan ko rin kayo kung paano mag-edit ng ni-record natin. Okay? So macros, itong tab naman nito, dito na natin makikita yung ni-record natin. Pero pag in-edit natin, babalik ulit tayo doon sa window editor ng VBA. So pag in-edit. Pero pagka
ni-record lang natin, makikita natin dito. Okay? Meron tayong macros kung saan natin isi-save yung ni-record natin. So, ibig sabihin, kapag this workbook, ibig sabihin, yung macros na ni-record natin, doon lang natin magagamit sa workbook na yun. Okay? Pag personal, ibig sabihin, pwede natin gamitin kahit saan. Okay? Kahit saan yung macro na na-create natin. Okay? So, meron tayong shortcut kung gusto natin maglagay ng shortcut dun sa macro na ginawa natin. Kaya lang, ito ang warning. Huwag ninyong gagamitin ng small letter. Kasi pag ginamit yung small letter, like for example, S, small s, saan ginagamit ang S? Save. Control save. Pag kinontrol save nyo, hindi kayo magsisave. Iraran niya yung macro na ni-record nyo rito. So, instead of small, lagyan nyo ng shift. Capital. So, kasi karamihan, wala naman shortcut ng capital, di ba? So, instead of S, control S, lagyan nyo ng shift S. Control shift S. Automatic yung pag shift S nyo, automatic mag-enter din yun. Kapag capital ang nilagay nyo. Okay? So, meron din tayong tinatawag na relative reference. So, yung relative reference na pag-aralan na natin ito, yung multiplication table. So, relative reference yun and absolute. Pag absolute na sinasabi, tinatawag nyo yung halimbawa. Okay? Nasaan ang active cell natin? Nasa B2. Okay. Pag kinlik ko tong developer neto, itong use relative reference. Kapag kinlik ko siya, ibig sabihin from active cell. Hindi mo siya tatawagin B2. From active cell, bumaba ako ng isa. Ibig sabihin, one row down from active cell. Hindi siya sasabihin B3. Nagpunta ako ng B3. Hindi. Bumaba ako ng isa from the active cell. Yun yung relative. Pag sinabi naman nating absolute, kapag hindi nakaklik ito hindi nakaklik, di ba? Hindi naka-enable. Ibig sabihin, nasa B2 ako, di ba? Pag pumunta ako ng baba, B3. So, tatawagin nyo tong cell nito na B3. Kapag ka absolute. So, ngayon, pag-aaralan natin kung paano gamitin ang absolute at saka relative reference through macro. Okay? So, nakopyan nyo na. Open nyo yung macro. Macro sheet. Sir, excuse me, sir. Yes po. Iko-collect ko lang yung mga resibo ng wala pang shirt. Sige. Sino pa yung walang shirt? Okay, start tayo. So, basahin nyo na lang yung mga notes. So, itong mga example nito, kinuha ko dun sa example ni Mike Girbin. Kasi mayroon mag-provide ng mga data. So, si Mike Girbin, yan din, nagtuturo din siya. Okay? So, punta tayo sa M1. Ang first recording natin, start tayo ng relative reference. Okay? Sa relative reference, so let's say, click natin ang use relative reference. Okay? Naka-highlight na siya, di ba? Pero hindi pa tayo nag-start mag-record. So, mag-start lang tayo mag-record. Meron tayong isa. Pag click natin to, dalawa. Okay? Meron din tayo dito. And then, meron din tayo sa pa ba isa. Pero madalang na lang gamitin kasi yun eh. Pero ito na lang yung mga gagamitin natin. Okay? Record. So, una, sa macro name, bawal kayong mag-name ng merong space. Okay? Bawal yon. Kailangan dire-diretso or underscore. So, let's say, lagyan natin ng macro 1. Okay? Macro 1. Shortcut key. Let's say, lagyan natin ng Shift A. Kasi mas malapit yung A. Shift A. This workbook. Ito yung sinasabi sa inyo. Pag this workbook, ibig sabihin, dito nyo lang gagamitin. Pag this workbook. Pag personal, mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit tayo nagsisave sa personal para magamit nyo later on. Okay? So, and then, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng description. Ibig sabihin, ito yung pinaka-notes nyo na kung saan nyo gagamitin yung
yung macro na yan. Okay? So ngayon gagamitin ang purpose natin dito is formula. Gagawin natin value from the two cells, 2 column to the right. Save lang natin. Okay? So Shift A, copy. So pag kinopy natin, ibig sabihin nagre-record na tayo. So dito, and then ito yung pang-stop natin kapag nakita na natin ito. So from active cell, kinopy natin, copy niya, and then mag-move tayo ng dalawang step to the right, 1, 2, and then ipipaste natin dito, Alt ES V as in value. Okay? Then, okay natin, and then stop. So, pwede nating stop dito, pwede nating stop dito. Okay? So, dalawa yun. So, ibig sabihin, nakapag-record na tayo. So, kapag tinignan natin, so, hindi ko na napindot yung escape. Pero pagka nirun nyo yun, ibig sabihin, nagraran pa rin yung dancing ants na yun. Okay? So, try natin dito. Ano yung shortcut natin? Control Shift A. So, ibig sabihin, value na siya. So, ibig sabihin, lahat ng active cell, kukopyahin niyo siya as values 2 column to the right. Okay? So, yun yung relative natin. So, pag tinignan nyo siya, click natin yung Alt F11. Alt F11. Okay, ano yung name natin? Magki-create siya automatic ng modules. Ito yon, yung ni-record natin. Okay, wala. Gumana sa inyo? Hindi po. Dali lang ha. So, record natin. Macro 1. Shortcut natin ay Shift A. Okay. Copy. Alt ES V. Then escape para patay and then stop. Okay. Control Shift A. So, yung code niya is makikita natin dito. Okay. So, ito yung pinaka-code natin. So, sa code natin, makikita nyo, una, nakaselect na tayo, di ba? Nakaselect na tayo. Yung sinelect natin, ika-copy niya. Kaya nagkaroon ng selection.copy. Okay? So, from active cell, itong 0 na ito yung rows. Yung row. Same row lang, kaya 0. Yung 2 na ito, ibig sabihin, from the active cell, nag-move tayo ng dalawa. 2. Pag negative naman siya, to the left naman. Pag negative. Okay? Sa row naman, pag positive, kunyari mo, nag-1 ito, ibig sabihin, bumaba tayo. Pero pag negative, tumaas tayo ng isa. So, pagka sa row pinag-uusapan, negative pataas. Pag positive, pababa. Pag column naman ang pinag-uusapan, pag kanan is positive, pagkaliwa is negative. So, yun yung range. Sinelect natin. Pagka-select natin, pinaste spatial natin as values. Ito siya. Spatial values. And then, pinindot ko yung escape, yung false, yung dancing ant na gumagalaw, in-off ko siya, kaya naka-off siya. Hindi kanina kasi nakalimutan kong i-off, di ba? So, ngayon, pag-check natin, so, let's say dito, Control Shift A. Okay? So, nag-save na siya. Okay. Sino hindi nakakuha? Okay? So, pagka absolute reference, hindi nyo na kailangan kung alalahanin kung nasaan yung active cell nyo. Kasi ang siselect niya, once sinelect nyo yung A1, ibig sabihin, A1 yung address niya. Pag sinelect nyo yung B1,
yun din yung address niya. Hindi katulad sa relative, kapag yung active cell nyo, sinelect nyo to the right, ibig sabihin, nag-select kayo ng negative 1 column to the left. Okay? So, depende dun sa active cell nyo. So, pag nag-record tayo, so let's say, record natin. So, delete muna natin yung isa, yung F. Okay? So, pag ni-record natin, record, and then yung shortcut natin ay Z, okay. So, highlight natin yung una, and kahit isama natin yung D kasi lalagyan natin ng Celsius yan. Click, and then kung ano man yung gusto nyong format, and then cell, choose, and then lagyan natin format equals convert, and then from here, convert natin yung Fahrenheit to degrees Celsius, and then enter, and then drag it, and then highlight all, then put a line, and then this one we can change the format, let's say from date for this one, and then we can put the average, okay, and then from here equals average of this, close, and then enter, then copy natin, and then highlight, lagay natin, then so let's say baguhin natin yung kulay, okay, so ito na yung magiging average. Then kung gusto nyo bakay rito, then stop nyo yung record. Okay, so pag try nyo dito, so let's say next day meron ulit kayong file, so click nyo lang siya. Okay, so automatic na siya. Kung ano man yung ni-record nyo, pwede nyo siyang gamitin. Okay, kung araw-araw nyo siyang ginagamit, i-save nyo as personal workbook. Di ba meron tayong dito, meron tayong personal. Okay, ibig na sabihin ng personal, magagamit nyo kahit sa ang workbook. So pagka ni-record nyo, pwede nyo i-record sa personal workbook. Okay, so clear tayo doon? Relative and absolute. Diyan ka lang malaging may shortcut para tawarin yung mark. Hindi. Pwede kayong lagay ng button. Or, kung wala kayong shortcut, let's say, ito, developer, and then macros, and then ano yung kinuha natin kanina? 4. So, record, then run. Kaya lang tayo naglalagay ng shortcut para hindi na tayo pumunta doon, para mas mabilis. Pero pwede rin siya. Pwede nyo rin ilagay dito. Sa Quanyo, Quick Access Toolbar, or mag-create kayo ng separate na ribbon nyo. Pwede rin siya. So makikita nyo, more commands, and then macros, ano yung record natin? Macro 4. So 4, and then add nyo, and then let's say modify natin, so let's say gawin natin formatting. And then mamili kayo kung anong gusto nyong icon. Let's say ito. And then okay. And then okay. So makikita niyo siya rito. So pagka kinol niyo siya, wala na pala tayo. So naubos na. So baguhin muna natin para okay. Yan, wala pa siya, di ba? So tanggalin muna natin. Wala yung okay, tanggalin muna natin to. So pwede nyo siyang i-call dito. So meron kayong button, meron kayong shortcuts, at meron kayong pwede kayong pumunta rito. Okay? So clear? So yun yung absolute natin. Okay? So paano naman kung meron kayong, let's say eto na. Okay, so meron tayong tatlo. So umpisa natin dito. Anong purpose natin dito? Maglagay kayo ng kahit spacebar. Mag-insert kayo ng isang row. Okay? Halimbawa, nasa HR kayo. Ang inabutan yung data
ay ganito. Hindi nyo magagamit sa VLOOKUP or sa HLOOKUP ito, di ba? So, gusto nyo arrange from here to column. Okay? So, mangyayari dyan, ito, pipaste natin dito, cut natin ito, paste natin dito, cut natin ito, paste natin dito, cut natin ito, paste natin dito, and then, delete natin ito. Row or kahit na up. Okay? And then stop. Diba? So another way is from here, control shift down, copy natin, punta tayo dito or kahit na dito na lang, alt es v e. Ibig sabihin na transpose natin from vertical to horizontal. Okay? And then okay. So na-paste na natin, di ba? And then from here, and then control underscore up. Okay? And then down. And then stop the macro. So pwede rin 'yon. So yung macro natin, yung gagawin niya, kung ano yung stroke na ginawa natin, yun yung gagawin niya. Okay? So umpisa natin. Kung saan kayo nadadalian. Okay? Start. So, ito yung relative naman. Kanina, absolute. Yung una natin sinample, relative, absolute. Now, relative again. Okay? So, from here, so pag ni-record natin siya, kailangan i-click muna natin yung use relative reference. Okay? So, click natin. Record. Kailangan alam nyo kung nasaan yung active cell nyo. Ito kasi relative, gumamit tayong relative. So, kailangan alam nyo. Kung nasaan yung relative cell nyo, yung active cell nyo, kailangan dun di kayo hito. Dun din. Ibig sabihin, dito tayo sa first data of this row. Okay? Sa first data tayo hito. So, kailangan, pag ni-record natin ito, ng dire-diretso, alam natin kung saan tayo hito. Hinto tayo dito. Dito rin. Okay? So, start. So, record natin. Ang shortcut ko ay, let's say, S. Shift S. Okay? So, i-copy ko siya. Copy. And then, from active cell, kakanan ako ng isang column. Then, Alt, E, S, E, and then V, which is values. And then, okay. So, ibig sabihin na transpose na, di ba? So, balik ako, and then, control shift down ko, then control underscore yung delete, or right click delete. So, meron kayong right click delete or control underscore delete pa rin siya. Kaya lang dito, hindi siya shift cells left. Kung hindi, shift cells up. Tataas siya. Then, okay. Saan tayo huminto? Ay, saan tayo nag-start? Dito. Di ba? Then, stop natin yung macro natin. Okay? Ano yung shortcut natin? Control-Shift-S. Control-Shift-S. Di ba? So, ibig sabihin, gumagana na yung macro natin. Okay. So, kung meron kayong 1,000 or 2,000, hindi naman 2,000 times kayo pipindot ng Control-S. Di ba? So, dyan napapasok yung coding ngayon. Okay, basahin natin ngayon yung coding natin. So, sa coding, Alt F11 natin. Ito yung coding natin. From A1 to A3, active cell. Nag-click tayo ng 3. Okay. Ang magiging code natin dito is, meron kasi tayong loop. Kasi kailangan sa BBA, gumawa tayo ng loop na hihinto siya kapag yung condition mo ay true na. Hindi na nasasatisfy. Halimbawa, sasabihin natin, do while kapag ang active cell mo ay hindi blanco. Pero pag nag-blanco na siya, ibig sabihin, dulo na yun, di ba? Pag nag-blanco na, ibig sabihin, i-stop ka na. Okay? So, meron tayong code na, so, yung code natin is,
So, lagay natin dito. So, sa umpisa, sa una. Okay. So, nag-record din yung kung ano shortcut na ginamit natin. Yung code, itong mga code nito, black and blue, ibig sabihin correct yung code nyo. Pero pag nilagyan nyo ng apostrophe, single quote sa unahan, ibig sabihin text na lang siya. Hindi siya consider as code. Okay? So, meron tayong code na pag nagtuloy-tuloy kayo, mababasa nyo rin to. Ito yung loop. Loop, do, while, loop. So, ibig sabihin, do, while, active cell does not equal to blank. So, yung blank natin, ganun din, double quotation din, dalawang double quotation. Ibig sabihin, gawin mo itong code nito hanggat hindi mo nakikita na ang active cell ay blanco. So, yung loop sa dulo. Lalagay natin sa dulo yung loop before the end sub. Loop. Okay? Ibig sabihin, pag in-enter mo yan, kapag blue at saka blue, ibig sabihin tama yung code mo. Pero pag hindi siya nagkulay, magre-red siya. Pag mali yung code mo. Okay? Magre-red siya. Like for example, nagkamali kayo ng spelling. Magre-red siya. Okay? So, ano yung shortcut natin? Control S. Shift S. Di ba? So, automatic niya nang i-arrange. Okay? And then, meron pang pampabilis. Kasi nakikita nyo kung ano yung ginagawa niya, di ba? Nakikita nyo kung ano yung ginagawa. So, kung ayaw nyo makita, kasi nagpapatagal yun eh. Yun yung parang flickering ng display. Ina-update niya kasi kayo eh, kung ano yung ginagawa niya. Ayaw ko makita yon. So, meron tayong code na before nito, maglalagay pa rin tayo ng application. Ito yung mga makikita nyo pag nagkuha na kayo, nag-coding. Application, lagay natin ng application.screen updating is equals to false. Ibig sabihin, kanina nakikita nyo nag-flicker siya, di ba? Ina-update niya yung display. I-off muna natin yon. I-off muna natin. Then, huwag nyo kalilimutan na gawing true dun sa dulo. Okay? I-true nyo uli. So, pag ni-run natin, so run natin ito ngayon. So, kanina makikita nyo, ina-update niya. Pero pag ni-run natin, Control-Shift-S, so, bilog na lang siya. Pero mas mabilis siya. So, ilang segundo lang yung inayos niya. Ilan to? So, meron tayong 200 data. Pero, in one click, na-arrange niya, di ba? So, yun yung power ng macro. So, Control-Shift-S. So, ang dadagdag nyo lang, una, yung loop. Ito yung importante. Yung do while. Basta alam niyo yung condition, yung criteria na ilalagay nyo. Okay? So, try nyo ngayon. F8. Okay. So, dito, lalagay natin ng, isi-shift natin itong first and last, first name, last name, address, Control-Shift, down. Pag ni-record natin, record. The name is macro 7. Let's say W. Okay. Control-Shift, down. Hanggang sa pinakailalim ng non-empty cell. Copy natin. Arrow up. Alt-ES, E. Kasi value naman to. Kahit di nyo pindutin yung values. Transpose. Okay. And then arrow down. Control-Shift, down. Control underscore, or kung ayaw nyo yung control underscore, right click, pwede rin. Delete. Or shift cells up and then down. So, ito yung original position. Kailangan, kung saan kayo nag-start, doon din kayo magtatapos. Kasi repetitive task eh. Yun yung macro natin eh. So, stop natin. So, para makasigurado kayo, try nyo yung shortcut nyo. Control-Shift-W. Pag tumama siya, pag okay, pwede nyo siyang i-edit. Okay? So, doon nyo siya lalagyan ng edit natin. Run. Hindi. Edit. Okay? So, dito, lagyan natin ng do
while active cell does not equal to blank and then loop. Okay? So, lagyan na rin natin ng application para mapabilis siya. Application dot screen updating is equals to false. Kasi, papatayin natin yung, i-off natin yung pag-update ng screen niya. And then dito, kailangan ibalik niyo siya. Copy. And then, true. Okay? This shortcut natin is Control-Shift-W. So, okay na siya. So, kung marami kayong file, kung marami kayo, automatic yon, lahat yun. Hanggat hindi nagbablanko. Depende dun sa nilagay nyong do-while loop. Okay? So, may tanong? So, practice lang. At saka intindihin nyo kung paano yung recording. So, pag nakabisado nyo yung recording ng absolute and relative reference, maggamay nyo na yung recording ng macro. Kahit hindi kayo medyo sanay sa coding kasi later on na lang kayo mag-coding. So, importante ito. Kung repetitive task lang naman yung ginagawa nyo araw-araw, lalo na sa mga format, pwede nyo siyang gamitin. Okay? In this example, we'll use the combination of the absolute reference and the relative reference. So when you will use the absolute and when you will use the relative. Okay, so now we'll start our recording. So from your A1, okay, first we need to switch off this use relative reference. Macros, sorry, not macros, record macro. Then let's say this is macro 3. So what will be the shortcut? Let's say Z, zip Z, then okay. So now we'll start recording. So from here, Control Shift right, it means we'll highlight the header and then we'll make it as bold and italic. We'll put as a green color, or we'll make it as blue, white, and make it as big, and then make it as center, and then Control Shift asterisk, that means we'll highlight all and then put the line. Okay, so now we'll change the column A, which is the format date. Control 1, highlight using Control Shift down, and then Control 1, which is the date. Change the date, let's say using this. Okay, and then from here, if you want to change the time also, Control 1, we have, let's say, this format, then okay. So now from here, Alt-O-C-A to fit from the column, we'll copy this and then paste, Alt-O-C-A again, and then we'll change this one to Celsius. And then now, we'll put a formula that convert the Fahrenheit into degrees Celsius using the convert function. So this cell, one cell to the left, comma, will convert the Fahrenheit, which is the from unit to unit, okay, from unit of Fahrenheit to unit of degree Celsius. Then close parenthesis, enter, and now we'll make it a center, and then put the borders. Then now we'll go to C2. Okay, from C2, first before we go to C2, copy this value and then go to C2. Control down, it means we'll go to the last row of C column. Control down, it means whatever the last row, it will go to the last. Okay, and then now it's time to switch on the use relative reference, and then now from the last row of this C column, we'll go one column to the right. So from here, we need
to press the Control Shift up and then paste our formula. So once we paste our formula, we need to return from our first cell, which is the home. So you can press the Control Home whether it's in use relative reference or in absolute. So there's no problem with this command. So now from here, we'll not switch off the use relative reference, but we'll press the Control Home, okay, and then switch off the relative reference. So now again, from the home, we'll go to the C column, which is C1. So now it means from A1, we'll go to C1, and then again, we'll go to the last, control down. It means the last non-empty cell from the column C. And then it's time to switch on again the use relative reference. And then from the active cell, we'll go down 2 rows below. And then we'll put the average and then tab to move the cursor to the right, then equals average, and then we'll move from the active cell 2 rows above, and then Control Shift up. It means we'll take the average from the 2 rows above up to the last, okay, then close parenthesis. Now from here, it means this D31 2 rows above, but D2, it must be always D2, so we need to have the absolute reference from D2. So make it as absolute, and then Control Enter. So now change the format of this, so make it as green, and then white, make it as bold, okay, and then make it as big if you want, and then we'll stop the macro, okay. So now once we start the macro, so we'll try from the next one, FM25. We'll see if our macro is working. So what will be our shortcut? We can check from here, and then we'll see what is the shortcut. Control Z, okay, from the starting point, Control Shift Z. So it means it's working. So now up to 32. From here it's only up to 31, but from here is up to 32. So you can double click this one, and now from here we'll try if it's working. So now from here is up to 94. So from the A1, what's our shortcut? Control Z, Control Shift Z. So it's working, okay. So now this is our combination of the absolute and relative reference. Copy nyo siya. Hanapin nyo yung Excel start nyo. Excel start. Ang Excel start, makikita nyo siya sa users, sa C drive. C drive. Yung name nyo, kung ano yung inenteran nyo dyan. Okay. And then up data. Kung hindi siya unhide, ay kung hindi niyo siya nakikita, bagay niyo dito sa may view. Yung iba nakita ba yung up data? Hindi, wala, di ba? Wala. So punta kayo ng view. Sa view. Nakita niyo yung view? And then option. Change folder search. And then dito sa view,
show. Lagyan nyo yung show. So, dun sa show, makikita nyo, then okay. Kasi naka-hide yun eh. Don't show hidden files. So, i-click nyo yung show hidden files. Doon sa hidden. General view. General view. Okay? And then, okay nyo siya. Then, apply. Nag-appear na? Ayaw pa rin. Nag-appear na doon sa iba? Nag-appear na, hindi pa? Wala pa? Nag-appear, hindi? Hindi makita? O, try natin dito. Punta ka uli kayo sa Excel. Nakapin nyo na, di ba? Nakapin nyo na? So, kung doon sa Excel start, kung nakita mo Excel start. Ngayon, kung di nyo makita Excel start, try natin ito. Yung developer, nakita nyo yung developer. Punta kayo developer, punta kayo ng add-ins. Ito yung another way, hindi ko alam kung pwede siya. Then, browse. Browse. Okay? Sa browse. And then paste nyo rito. Paste nyo siya. So, nag-paste. Di sa browse. Nakita niya? Ha? Add-ins? Hindi nyo nakita yung add-ins? Ito dito sa developer. Add-ins. And then browse. Then paste. Then paste. Ha? Wala sa developer? Wala kayong add-ins sa developer? Okay, saglit lang ha. Okay. So makikita nyo rito, una, meron tayong, let's say, Control N. Okay? Kasi itong sinasabi niya rito na code do sa OSGrid na BBC currency word, i-convert ko na ron, isinave ko na ron. Okay? So, kaya makikita nyo na rito. So, pag naglagay kayo ng number, any number, Alt, W, G, okay, equals, meron na kayong functions na user-defined. So, click nyo lang ito, equals, or click nyo lang yung fx. So, makikita nyo rito sa may user-defined. Check nyo yung user-defined. So, ito yung mga na-add sa inyo. Okay? Yung mga na-add. Yan yung mga na-add sa inyo. So, papaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin. Okay? So, una, concat. Paano gamitin yung concat? Ibig sabihin ng concat, di ba sa normal na concatenation, pag meron tayong Roger, Asarcon, Batas. More than 2. Di ba? Sa concatenate, ang ginagamit natin ay ito, comma, ano yung i-join natin, comma, ito, comma, space, and then, comma, ito naman pangatlo. Okay? So, ayan yan, di ba? Yung second naman is, meron tayong equals, ampersand, ito, and, double quotation, space, double quotation, and, yung pangalawa, and, double quotation, space, double quotation, and then, itong isa. And, enter. Okay? So, ayan yun, di ba? Dito sa concat equals concat,
yung bago nyo na nakalagay ngayon, i-highlight nyo lahat. Comma, ano yung separator nyo? Space. Then close parenthesis. Enter. Di ba? Mas madali siya. Kung meron pa kayo rito, kahit marami yan, i-highlight nyo lang lahat. So, palakihin natin, imbis na A3, gawin natin A6. Enter. So, ibig sabihin, i-highlight nyo lahat. Okay? So, nakasave na sa inyo yan. Kaya lang, kapag gumawa kayo ng report nyo at ginamit nyo to, isinend nyo sa, kasi nakasave ito sa personal nyo eh. Isinend nyo sa ibang laptop, hindi nyo mababasa. Kailangan i-paste as values nyo. Otherwise, i-paste nyo doon sa may, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng function na isisend nyo kasama na to. Okay? Halimbawa, kung gusto nyong i-paste ito, so, punta kayo ng F11, Alt F11, okay? So, yung text box nyo, ito yun, di ba? Yung personal text box, kasi nasa inyo na ngayon yan. Okay? Hanapin nyo yung concat. Asan yung concat? Function concat. Ito. Function concatenate. Okay? So, ikakopy nyo yan. Ikakopy nyo. And then, mag-create kayo ng bagong Excel file. Halimbawa, ito. Control N. Bago siya, di ba? So, book 2. Pero, isi-save as nyo siya as .xlsm. Hindi nyo siya pwedeng i-paste ng walang ng .xlsx lang. So, i-erase nyo yan. So, file, save as. Save muna natin ng macro. Excel macro enable. And then, desktop. And then, let's say, concat. Then, okay. Sa lahat ng functions na nasa inyo, ganitong gagawin nyo. So, okay na siya, di ba? So, right-click nyo rito. And then, view code. So, wala siya dito, di ba? Ito yung concat natin. Mag-insert kayo ngayon ng insert module. Okay? Pagka-insert module, so mag-insert siya ng another sub-procedure na i-paste nyo rito yung functions. And then, save. So, ito na ngayon gagamitin nyo. Pwede nyo siyang gamitin. Let's say, para makita lang natin na meron tayo. Let's say, baguhin ko to. Gawin ko ng, tagay ko na lang ng dikit. Okay? Copy. I-replace natin ng dikit. Okay? Ibig sabihin, lahat ng concat, papalitan niya ng dikit. Okay? So, ito, hindi siya pwede. Ito, replace, replace. Okay? So, pag sinave ko siya, equals, let's say, meron tayo kaninang text equals, i-paste natin dito. Okay? So, dito, pwede na natin gamitin yung dikit. Equals, dikit. So, makikita nyo yung dikit. And then, ito, ano yung separator nyo? Space. O, lagyan natin ng comma, space. Then, double quotation. And then, close. Enter. So, ibig sabihin, na-save nyo na dito. Dito lang siya gagana. Dito lang sa workbook nito. Kasi dito nyo lang siya sinave. Kahit isend nyo yan, kasama pa rin yung functions na sinave nyo. Okay? So, yun yung unang functions. Pero, ang magagamit nyo rito, lalo na sa mga accounts, so, meron tayong numbering equals, meron tayong dirham currency. Pero meron din dollars currency. Okay, sa dirhams naman, ito, i-convert niya into words.
So, ibig sabihin, 1,231 dirhams. So, lagyan natin ng point. 50. So, maglalagay siya ng and 50 fils. Okay? Kung meron siyang point. So, magamit nyo to sa mga cheque. Kung dollars naman, equals dollar currency. So, dollar currency meron yan. Okay? And then ito. So, $1,231.50. So, kapag hindi nyo makita, i-click nyo lang yung function nyo. And then, yung user defined, ito lahat nung na-add sa inyo. Yan lahat. So, meron pa tayong euro currency. Kung gusto nyo i-convert a word to euro. And then, hindi ko lang alam kung merong peso. Okay? So, yun yung isa. Pangalawa, count color. Sino yung mahilig magbilang sa color? Sino yung mahilig mag-highlight? Halimbawa, meron tayong 12, 5, 8, 9, 10. Okay? Kasi minsan mahilig sa ganito yung ibang manual na ay basic Excel eh. Okay. So, gusto niyang isum lahat nung anong kulay ito? Ayun, pangalawa. Gusto niyang isum lahat nung red. At gusto niyang isum lahat nung blue. So, blue ito. So, equals sum color. Okay? Alis sa sum color natin ito. F4, comma. Isasum natin itong kulay na ito, di ba? So, ilan yung red natin? Ilan yung sum niya? 5 plus 9, 14 plus 10. 24? Di ba? Pag in-enter natin, yung value. Baligtad. Cut. D5. Concat. Sum. F4. Tingnan ko to. Don't save. 23, 45, 67, 2, 3. Red. Red. Gawin natin yellow. Okay. Equals sum F4, comma try nyo nga sa inyo kung nagkukan comma kung gumagana F4 ayan gumana. Okay. Ayaw gumana dun sa isa, dun sa concat natin. So, delete ko. Equals sum. Ito, comma. Sasum natin yung red saan natin sasum. Dito. F4, then close parenthesis, enter. So, ang red natin is ano ginamit natin? Ay, sample. Sum color. Kaya pala sabi ko ang sum natin ay red 90. Ang yellow natin is 48.
So, 90 and 48. So, magtatama siya, di ba? So, ganun din dun sa may equals count color. Count color naman. So, ito, ilan yung color natin ng red? Dalawa. F4, close. And then, ilan yung yellow? Tatlo. Okay? So, yun yung counting of colors. Okay? So, gumawa pa rin ako nung meron pa rin kayo makikita na text functions. Itong text function nito, pwede nyo siyang ilagay dito sa, so delete muna natin to. Remove. Pwede nyo siyang ilagay dito sa may quick access toolbar nyo. Okay? So, paano siyang ilalagay? I-click nyo to, more commands. Okay. More commands. And then, click nyo to. And then, macros. Okay. So, sa macros natin, text function. So, text function. And then, add natin. And then, modify. Gawin nyo siyang text function. Let's say A. Then okay. And then okay. So pag kinlik natin siya, ano yung mga nakalagay natin doon sa text function na yon? So tingnan muna natin. Ano yung mga nasa text function? Uppercase. Ibig sabihin nito, lahat ng naka-highlight nyo, yun lang yung i-convert niya. Yun lang i-convert niya rito. Okay? So like for example, uppercase. Hinighlight natin to, di ba? Kapag kinlik natin to, automatic i-convert niya into uppercase lahat. So, click natin. So, converted into uppercase. Hindi na kayo gagawa ng formula. So, uppercase na lahat. So, click nyo. Lowercase. Lahat lowercase. Proper. Proper. Okay? So, kung meron kayo, ang isang advantage dito, so nakita nyo itong convert formulas to values. Itong convert to formulas to values nito, kasi minsan meron tayong file. Like for example, ito. Isa-sum natin ito. Let's say, sum natin ito. And then, ito ay sum natin. Okay? So, tanggalin natin yung kulay. Okay. So, meron tayo dito sa kabila. So, let's say, Roger 5. Amy 4. Okay. Naomi 10. Naomi, Roger, Amy. Ito yung total. Okay. Okay. So, halimbawa, meron tayo dito. Marami itong data. Okay? So, ang gagawin natin dito, ilulook up natin kung ilan yung, kung ilan si Naomi, Roger, Amy, and Hannah. Mahaba siya kung marami kayong data. May formula kayo rito. May formula kayo rito. Ibig sabihin yung total nila, yung sum. Una, paano niyong pipiliin yung value lang? Hindi yung formula. Kasi hindi niyo babaguhin yung formula, di ba? Yung sum. Kasi may sum tayo dito eh. Okay?
Ito, sum ito. Ito, sum ito. So, pag gumamit kayo ng VLOOKUP, hindi kailangan ma-highlight ito. Di ba? So, paano nyo pipiliin yung value lang? Hindi nyo pipiliin yung may formula. Ano gagawin natin? Control G. Yes, Control G. Okay? So, Control G, Alt S, O. Ibig sabihin, constant. Okay. So, in-okay na natin. Di ba? So, equals. So, let's say, hanapin muna natin sa kabilang sheet. New book. Okay. Una, gagawin natin external sa kabilang workbook. Hindi doon sa same workbook. Okay? So, dito equals VLOOKUP. Hanapin natin dito sa kabila. Okay? And then, comma 2, comma 0. Okay. So, nakita niya lahat. Paano mong ipipaste as values? Paano natin ipipaste as values? Nakita na natin. Paano natin ipipaste as values ngayon? Kasi pag kinlose natin yan at inopen, meron tayong external link. Nakalink sa kabila. Okay? Kasi pag kinopya natin yan, Alt ES B, pwede ba siya? Hindi, beda? Hindi, di ba? So, pag ginawa nyo naman, copy, Alt ES, paano na yung sum nyo? Nawala, di ba? Okay, marami naman. Hindi ko na-highlight. Nakalimutan ko i-highlight. Paano ko ngayon i-highlight yung VLOOKUP? Kung marami siya. Pwede pa ba yung Control G? Pwede pa yung Control G? Kasi may formula na siya lahat, di ba? So, una, may formula tayo dito. VLOOKUP. May formula tayo dito. May formula tayo na sum. So, yung Control G, hindi pwede. Kasi ang Control G, hanapin lang natin either constant or formula. Meron naman tayong control find, di ba? Highlight natin. Ano yung hanapin natin? VLOOKUP, di ba? VLOOKUP. Kahit VLOOK lang. Find all. Nakita niya, hindi? Nakita niya lahat, di ba? So, naka-highlight na yung una. Naka-highlight na yung una, di ba? Punta kayo sa dulo. Pindutin niyo yung shift. Shift. And then click niyo yung nasa dulo. Na-highlight siya, di ba? Na-highlight. And then close. So, back to our question. Paano natin mag-paste as values? Kung ganito yung file natin na mayroong mga sum. Kapag external link, madali lang siya. External link. Punta lang kayo ng data. Kahit hindi naka-highlight yan, punta lang kayo ng data. Edit link. Okay? And then, break the link. Book 3, di ba? Break the link. Then, yes. Close. Values na siya, di ba? Kasi binrake nyo yung link. Ibig sabihin, yung formula na nag-ugnay dun sa book 3, paste niya as values. Okay? Yan yung tinatawag nating break the external link. So, dito, may formula pa rin kayo. Pero dito, values na siya. Values, formula, values, values. Okay? So, kung marami kayong data, so pwede nyo i-break the link. Kung different workbook siya, paano kung same workbook? So, copy natin. Equals VLOOKUP, comma, same siya, nandito lang siya, F4, comma 2, comma 0. Okay? Copy, paste. Okay? Ilan siya? Yung 4 na numbers. Hindi siya kasi naka-manual. Okay? Nakita niyo lahat 10? Kasi naka-manual calculation tayo. Pero pag in-okay ko siya, automatic, magbabago na yan.
Di ba? Nagbago siya. Okay. So ito, nakita niya. Paano nyo nga ipipaste as values? So dyan ngayon gagana yung hinighlight natin. Highlight natin yung VLOOKUP, Control F, find all, and then close. So pag finish niyan, palitawin nyo lang ito. Convert formulas to values. I-click nyo lang siya. Ibig sabihin, lahat ng hinighlight nyo, ipipaste niya as values. So click natin. So values na siya. Okay? So paano kayo magdadagdag ng sarili nyo? Kung gusto nyo magdagdag ng sarili nyo rito, so nakita nyo tong, ito siya, di ba? Like for example ay anong mas madali. So i-copy nyo lang ito and then paste natin dito. So let's say convert AED to, let's say, euro. Okay? So, papangalanan nyo ngayon to para madali nyong tawagin. So, karamihan ng option, OPT lang. OPT, then euro ilagay natin. Euro. Enter. So, ibig sabihin, ito na yung pangalan. Pag double click nyo siya, double click, mag-appear na lahat ng data nyo. Okay? So, ito na siya. So, i-copy nyo lang ito. Copy. And then, paste nyo rito. Dim. Okay? Ano yung conversion? Itong ibig sabihin ng Z nito, ito yung selection. Yung sinelect nyo. So, umpisa natin. Z and X, yung Z as in range, yung selection. Yung X, yung object. Pwede nyo gawin, nasabihin niya, long, or kasi yung long is a text, yung string is a text, yung long is a number, integer is a number, and then dito yung text, yung string is a text. So ito yung object, kumbaga general siya, kaya object ang nakalagay. Okay? Yung selection for each, ito yung kaninang sinasabi sa inyong loop for each. Yung x.value, so ibig sabihin yung unang cell value dun sa range na naka-highlight, ano yung magiging value niya? Value, ano yung conversion ng AED to euro? Divided by? Let's say 4.0 something. Lagyan na lang natin ng ganyan, okay? So, ibig sabihin, 4.061. So, try natin ngayon. Convert natin yung 12 equals ito divided by, ano yung nilagay natin? 4.0661 ba? 4.061. So, dapat itong lumabas na value. So, copy natin, Alt ES, values, okay? So, pag click natin to, let's say, marami siya, equals run between 1 to 20. Okay. So, yun yung conversion niya. So, pinaste natin as values para makita natin kung magkamukha lang. So, hinighlight ko siya. Click natin to. And then, convert to euro. Magkamukha lang ba siya? Magkamukha lang, di ba? So, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Or kung may naisip pa kayo, or kung meron kayong hinahanap sa internet, nakita nyo, i-paste nyo lang dito para at least sa susunod, pag nag-paste kayo dito sa modules, itong mga modules nito, mag-insert kayo, insert another module, and then paste nyo rito yung nakita nyong functions na pwede nyo pang gamitin. So, anytime, pwede nyo nang gamitin yung functions na nakita nyo na yun. Okay? So, marami siya. Sum color, VLOOKUP comment. Ito,
Minsan kasi, mahilig tayo maglagay ng comment, di ba? Let's say, test. Okay? Let's say, dito lagay natin ng comment ay Roger na lang. Okay? So, dalawa lang yung may comment natin. Copy. Paste. Ano yung nilagay natin comment? VLOOKUP lang natin. Equals VLOOKUP. Meron tayong comment. Ito. Comma. Nasaan siya? Dito. Then F4. Ilan siya? 2. Comma 2, comma 0. Test. Roger. Yeah? So, nilook up niya pati yung comment. Kasi kopyahin niyo isa-isa. Ang hirap naman pag ginopya niyo isa-isa, di ba? So, yun yung mga pwede niyong gamitan sa user-defined, VLOOKUP, get comments, okay, VLOOKUP comment, VLOOKUP left, text only, peso, meron peso car. So, yung text only, minsan meron kayong hindi ko alam kung nakaka-encounter kayo ng mga ganito na kailangan yung extract yung either yung number or yung text. Okay? So, dito extract natin yung number lang. So, matitira dito 454545 1212. So, itong A, D, E, R, T, hiwalay siya. So, kung gusto natin din extract, pwede rin. Equals, meron tayong number only, and then ito. So, drag mo lang. I-extract niya na yung number. Okay? So, how about text? Equals, text only. So, drag mo lang din. So, kahit na lagyan mo pa siya ng ibang text, kukunin niya yan. Okay? So, basta pag-aralan nyo lang para in case na gamitin nyo yung unique values. Pwede rin yan. Count unique values. Kasi wala naman ready-made sa Excel na binibilang yung unique values, di ba? So, halimbawa, meron kayong Roger, Amy, and then Hannah, and then Roger, then Amy. So, ilan ang unique values dito? 1, 2, 3. Kasi ito, duplicate. Paano kung marami siya? Pag marami. So, merong array formula or merong function na pwede natin gamitin. Equals sum 1 divided by count if. So, ika-count if ko to, comma, dito, then close parenthesis, then close parenthesis sum, control shift, enter. Okay. So, tatlo nakuha niya, di ba? Equals count u. Ano yung range natin? Enter. Alin yung mas madali? Di ba? So, ibig sabihin, meron siyang way. So, kung ayaw nyo gamitin yung array formula, so, ang gawin nyo rito is sum product. Pwede rin siya. Enter. Okay? So, ibig sabihin, sum product, sum, pwede nyo, meron kasi mga data na pwede natin gamitin. Pag-aaralan din natin yung array formula. Yung array formula, powerful din yun pagdating sa advanced Excel. Okay? So, for the meantime, ito yung pwede nyo gamitin yung mga functions na yan. So, yan yung nagpapadali.
Okay? So, pag-aralan nyo lang yung mga functions dito na ano-ano pa yun nandyan. Count you, count color, gets comments, hindi na yan 100. Num to word. Num to word, ibig sabihin, walang currency. So, yung num to word lang. Pag 1, 1. O-N-E. Okay. VLOOKUP comment. VLOOKUP left. Okay? Yung VLOOKUP left naman, lalo na yung mga hindi nakakaalam ng index. Okay? So, meron tayong data. Ito yung data natin. So, ilan yung Roger, ilan yung Hannah. Kasi minsan meron tayong data na hindi natin mababago yung column, di ba? So, kung di natin alam yung index, pero normally, pwede natin gamitan ng index equals index, and then itong result na gusto natin kunin, F4, comma, match, ito, saan natin ma-match, dito, F4, comma, 0, close parenthesis, and then makikita natin, 5. So, 5 and 19. So, pag nagbago siya, automatic magbabago. How about yung VLOOKUP left? VLOOKUP left, okay? So, yung data natin, ito, hanapin natin saan? Dito, F4, comma, 0, negative 1. Kasi, pa-left, di ba? So, negative 1 ang gamitin natin. Comma, 0, close. Parehas lang, di ba? So, ibig sabihin, pag pangalawa siya, insert. Okay? Ito magbabago. Ito nagbago. Tingnan natin. Naging 0. Di ba? Bakit? Kasi, nilagay natin is negative 1. Ano yung negative 1 column from the left? 0 siya, di ba? So, baguhin natin. Gawin natin negative 2. Kasi pangalawa siya eh. So, kung ilang pa left. Kung di nyo lang kabisado yung index. Pero, kung kabisado nyo naman, index match. Okay? So, another pa. Meron pa. Roger. $20. Ilan yung Roger? Dalawa, di ba? Gusto kong hanapin yung pangalawa. Meron din dito na pwede nyong gamitan ng VLOOKUP. Lagay natin to dito para makita natin. Okay? Kaya lang sa VLOOKUP, gagamit uli kayo ng array formula. Okay? So later on pag-aaralan natin. Pero dito, let's say ito, kailangan ang lumabas dito ay 20 equals VLOOKUP ay int. Yung int na yon pang ilan ba siya? Comma ay Roger, comma, saan natin siya hinahanap? Dito. F4, comma, pang ilan? Pangalawa. And then pang ilan hanapin natin? Dalawa rin. So 20. Kung pangatlo, Roger, anong value nito? Test. Pangatlo yung hanapin natin. Pangatlo, lagay natin dito. So hanapin niya yung pangatlong duplicate. Okay? So test. Pwede nyo rin gawin yan sa array formula. Doon sa functions. Kaya lang medyo complicated yung formula. Pero ituturo ko na later on yan. Okay? So, may tanong pa? So, hindi na tayo nakapag-break. Dire-diretso na.